Sa wakas ay nagising ka din, muntik ka nang mamatay, salamat sa isang tao, sabi ng matandang lalaki matapos magising ni Higang dahil nawalan ito ng malay dahil tinulungan nito ang matandang lalaki matapos nitong muntik ng sumakabilang buhay ng dahil sa nagawa na ni Higang na tamaan ang matandang lalaki ng kanyang kamao. Nahimatay ba ako? Tanong ni Higang sa matandang lalaki. Nawalan ka ng malay sa pagtatangkang pagliligtas sa akin. At pagkatapos ay bigla ka na lamang bumagsak, sagot ng matandang lalaki. Ayos ka lang ba? Tanong muli ni Higang sa matandang lalaki. Ako ay naging pabaya lamang, pero, hindi na iyon mauulit. Habang ikaw ay natutulog, napaisip ako ng malalim. Ang hawakan ng hindi mahawakan ay ang unang yugto ng Taiyin Meridian. Hindi ito isang bagay na makakamit mo sa loob lamang ng ika-4 na bahagi ng isang araw. Hindi mo pa naranasan ang kumpletong kamatayan o ang pagkawala ng iyong katawan. Ang naranasan mo lamang ay ang pag-iral bilang isang kaluluwa. Hindi ba't ikaw ay muling nagkatawang tao? Seryosong tanong ng matandang lalaki. Paano mo iyon nalaman? Gulat na tanong ni Higang sa matandang lalaki. Nagtataka lang ako, pero, tama pala ang iniisip ko. Anong klaseng tao ka sa dati mong buhay, isang martial artist, isang magsasaka o isang iskolar? Tanong ng matandang lalaki. Naisip naman ni Higang kung paano ba daw kaya niya ipapaliwanag ang lahat. Ako ay isang taong hindi nanirahan sa Zhongyuan, ngunit sa malayong hinaharap, sagot ni Higang. Nakakagulat, kapag ito ay nalaman ng isang matandang nagmula sa Changrim, siguradong magbabago ang mga bagay-bagay, sabi muli ng matandang lalaki. Isang matandang nagmula sa Changrim, maigsing tanong ni Higang. Gayunpaman, totoo nga na ikaw ay muling nagkatawang tao. Ikaw ay isang tao na mayroong Taiyin Chi blockage at muling nagkatawang tao. Ikaw ay perpekto upang matutunan ang aking mga ituturo. Ikaw lamang ang nag-iisang tao na kwalipikado na magmana ng aking pag-unlad. Sige, ngayon, simulan na natin, subukan mong hatiin ang buwan, sabi muli ng matandang lalaki. Sa aking nakaraan at kasalukuyang buhay, tila laging sinusubukan ng mundo na ipagkanulo ako. Kaya naman, magagawa ko ba ito gamit ang katawan kong ito? Seryosong sabi ni Higang. Sige po, susubukan ko pong gawin, nakangiting sabi muli ni Higang. Sige, ang kumpletong Taiyin Meridian ay mahirap makilala sa karaniwang pangalan nito. Ano kaya sa palagay mo, baguhin kaya natin ito, dahil ito ang unang pagkakataon na makukumpleto mo ang Taiyin Meridian, maaari mong idagdag ang Jin sa harap nito. Ang ibig sabihin ng Jin ay totoo, sabi muli ng matandang lalaki kay Higang. Hindi maaari, sagot ni Higang at bakas sa mukha nito na hindi siya interesado sa nais gawin ng matandang lalaki. Hindi mo pa naririnig ang nais kong sabihin, kaya naman, paano mo nasabing hindi maaari, sabi muli ng matandang lalaki. Ang pangalan kasi ng aking uncle ay Jin Tai, sagot ni Higang. Ano naman ngayon, Jin Tai at Jin Taiyin, magkaiba naman, sabi ng matandang lalaki. Tama, magkaiba nga, pero, ayaw ko, hindi maaari, sigaw na sabi ni Higang. Makalipas ang isang buwan, si Higang ay nananatili pa din sa Ruby Training Hall upang magsanay. Alas 7 na ng umaga at 4 na oras na ang nakakalipas, sabi ng isang lalaki. Akala ko ay malapit na siyang sumuko, pero, hindi pa din siya sumusuko. Isang buwan na niyang ginagawa ang manatili dito upang magsanay, sabi naman ng isang lalaki. Siguro naman ay nag-matured na siya nang dahil sa pamamalagi niya dito, sabi muli ng naunang lalaki. Kahanga-hanga ba naman ang kanyang ginawa, pagsasanay na ba ang ginagawa niyang iyan? Paikot-ikot lamang naman siya sa ilalim ng sikat ng araw, sabi muli ng ikalawang lalaki. Parang ganyan na nga, pero, totoo naman na malaki na ang kanyang ipinagbago, sabi muli ng naunang lalaki.
Hindi ba't ginawa lamang naman niya iyan dahil nagseselos siya sa kanyang nakababatang kapatid dahil sa ito ay magiging pinakabatang pinuno, sabi muli ng ikalawang lalaki. Hoy, ano ka ba Wang Il, bakit ba parang galit na galit ka kay Young Master Yigang? Tanong ng naunang lalaki, hindi ba halata, siya ay napakatamad, at saka, palagi siyang nagagalit sa mga matatanda na nasa paligid niya. Natulog pa siya sa ancestral shrine 3 taon na ang nakakaraan dahil siya ay lasing, at sa huli, tiyak na sinusubukan niyang maging maganda sa harap ng mga matatanda dahil naiinggit siya sa kanyang talentadong nakababatang kapatid, sagot ng ikalawang lalaki. Mukhang interesante ang pinag-uusapan ninyo sabi ng isang lalaki na bigla na lamang nagsalita nang marinig nito ang pinag-uusapan ng 3 lalaki. Ang 3 lalaki naman ay biglang nagulat nang marinig ang sinabi ng lalaking biglang dumating at nagsalita. Ang lalaking ito ay si Nung Jipyong, si Jipyong ang namamahala sa buong angkan at siya din ang master ni Heijenbek. Pinag-uusapan ninyo ang inyong master habang ito ay nakatalikod, sabi ni Jipyong. Patawarin ninyo kami Grandmaster Nung Jipyong, hindi na mauulit, sabi ng isang lalaki. Humihingi kami ng tawad Grandmaster Nung Jipyong, sabi naman ng isang lalaki. Habang ang mga lalaki ay tumungo bilang pagbibigay galang. Nais ba ninyong kayo ay aking latiguhin, umalis na kayo, sabi ni Jipyong sa 3 lalaki. Sige po, aalis na kami, sabay-sabay na sabi ng 3 lalaki. Napatingin si Jipyong kay Yigang at nakita nito na si Yigang ay mukhang pagod na nang dahil sa pagsasanay. Naisip ni Jipyong na kung gusto ni Yigang na umarte na parang nagbago ang ugali nito, dapat nitong gawin ng maayos ang kanyang mga ginagawa. Gaya nga ng inaasahan, ang posisyon na pinakabatang pinuno ay nababagay at nararapat lamang kay Heijenbek na may mahusay na personalidad. Si Heijen ay may talento pagdating sa martial arts at ito ay nagmula din sa magandang angkan. At higit sa lahat, ito ay may magandang hitsura, hindi katulad ni Yigang na arogante at tamad. Mahilig uminom, sumayaw at kumanta, kaya naman, hindi ito nababagay na maging isang pinakabatang pinuno. Bigla namang nagulat si Jipyong nang makita muli niya ang ginagawa ni Yigang ng mga sandaling iyon. Ang ruby ng Ruby Training Hall ay isang mahalagang bagay na nakuha sa pamamagitan ng pagpatay sa pinuno ng kultong Death Strike gamit ang Divine Immortal Blade. Ang thermal water na ginagamit sa paglilinis ng ruby ay ginawa mula sa brazier. Ang brazier ay isang portable heater na binubuo ng isang kawali at stand at ito ay ginagamitan ng uling. Pero, ng mga oras na iyon, ginamit ni Yigang ang brazier upang paglutuan ito ng pagkain. Agad na pinuntahan ni Jipyong si Yigang dahil hindi niya mapapayagan ang ginagawa ni Yigang. Ayon kay Jipyong, hindi na niya muling hahayaan na gawin ni Yigang na paglutuan ng pagkain ang brazier at ang ipahiya siya nitong muli. Diyan ka lamang, huwag kang ang lumapit, sabi ni Yigang. Nagulat naman si Jipyong dahil inakala niya na napansin ni Yigang ang kanyang presensya habang siya ay papalapit dito. Naisip naman ni Jipyong na baka nahulaan lamang ni Yigang ang kanyang pagdating. Paanong posible na ang paggawa ng pagkain sa aking sarili ay labag sa kagandahang asal at mga tuntunin ng magandang asal? Ang tao ay namamatay kung hindi sila makakakain, sabi muli ni Yigang. Ang mga sinabi ni Yigang ay sobrang ikinagulat ni Jipyong dahil hindi nito inaasahan na mababasa ni Yigang ang kanyang mga galaw at iniisip. Ang isang tao na nabuhay na mayroong Taiyin Chi blockage ay nagtataglay ng mahinang pangangatawan. Ngunit, sa kabila nito, ang taong mayroong ganitong sakit ay nagiging matalas ang 6 na pandama. Ang lamig na nagmumula sa katawan ni Yigang ay sapat na upang masira ang init na nagmumula sa yang chi ng ruby. Nang nakita mo ako, hindi ba dapat ay nagpunta ka dito para ako ay batiin man lamang, sabi muli ni Yigang. Ang ibig ba niyang sabihin ay bakit hindi agad ako nagpakilala sa kanya, itago ang aking presensya at lumapit sa kanya.
Dahil sa simula pa lamang ay dama na agad ni Yigang ang aking presensya, sabi ni Ji Pyong sa kanyang isip. Oh, ikaw pala iyan Grandmaster Nung Ji Pyong, anong ginagawa mo dito? Sabi muli ni Yigang, alam naman niya na ako ito. Pero bakit umaarte siya na hindi niya alam na ako ito, hanggang kailan ka magkukunwari yang Master Yigang? Gulat na sabi muli ni Ji Pyong sa kanyang isip, bago pa man mangyari ang lahat ng ito, nilalamig ako, sabi ni Yigang habang ito ay nakahalukip-kip ng dahil sa nakakaramdam ito ng sobrang lamig. Sinabi ko sa iyo na ang kumpletong Taiyin Meridian ay uubusin ang lahat ng iyong Yin Chi. Ang yin ay ang istruktura ng katawan at ito ay tumutukoy sa mga aspeto o pagpapakita ng chi na medyo material, matibay, malapot, matigas, mabigat, bumababa at malamig. Sa sandaling maabot mo ang susunod na yugto, magagawa mo na itong makontrol, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Kaya nga pumunta ako dito sa Ruby Training Hall, pero, sa aking palagay ay may mga limitasyon. Napakalamig talaga ng hangin na nagmumula sa aking katawan, sabi muli ni Yigang. Sa aking palagay ay makatutulong ito, pagpapatuloy na sabi ni Yigang habang hawak nito ang isang plato na may nakalagay na dumplings. Paminsan-minsan naman ay nag-iisip ka din naman pala at ginagamit mo ang iyong talino. Magaling ang iyong naisip na lagyan ng pagkain ang iyong katawan upang magamit mo ng maayos ang yang chi. Ang yang chi naman ay isang puwersang nagtutulak ng mga biological na aktibidad sa katawan ng tao. Ito din ay tumutukoy sa kung paano gumagana ang bawat parte ng katawan, paliwanag ng matandang lalaki. Nakagawa na ako ng sabaw, ilalagay ko na lamang itong mga dumpling na ito dito sa sabaw na aking ginawa, nakangiting sabi ni Yigang. Napakabango naman ng amoy niyan, ano ba iyang niluto mo? Tanong ng matandang lalaki. Ito ang dumpling stew na ginawa ko gamit ang mga pamamaraan mula sa aking nakaraang buhay, sagot ni Yigang. Medyo maganda ang hitsura nito, mayroon ka naman palang ganitong talento, sabi muli ng matandang lalaki. Tumigil ka nga, umalis ka nga dito at lumayo ka sa akin, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Pwede bang hindi mo nasukatin kung gaano kadami ang ilalagay mong seasoning? Tanong muli ng matandang lalaki kay Yigang. Kakaunti lamang naman ang aking inilagay, sagot ni Yigang. Tinikman ni Yigang ang kanyang niluluto, at ayon sa kanya, ito ay napakasarap. Ang isa sa angkan ng bek ay mayroong hindi magandang asal, sabi muli ng matandang lalaki. Paanong posible na ang paggawa ng pagkain sa aking sarili ay labag sa kagandahang asal at mga tuntunin ng magandang asal? Ang tao ay namamatay kung hindi sila makakain, ako ay nakatanggap ng papuri para sa dumpling stew na ito mula sa aking ama mula noong ako ay 10 taong gulang. Nagustuhan din ito ng aking nakababatang kapatid, iyon ang huling papuri na narinig ko, paliwanag ni Yigang. Nang nakita mo ako, hindi ba dapat ay nagpunta ka dito para ako ay batiin man lamang, sabi muli ni Yigang. Nang mga sandaling iyon pala ay naisip ni Ji Pyong na nahulaan ni Yigang ang kanyang mga iniisip. Hindi kasi niya nalalaman na ang kausap pala ni Yigang ng mga oras na iyon ay ang matandang lalaki dahil hindi niya nakikita ang matandang lalaki at tanging si Yigang lamang ang nakakakita dito. Oh! Ikaw pala iyan Grandmaster Nung Ji Pyong, sabi ni Yigang kay Ji Pyong. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko agad pagbati sa iyo. Patawarin mo ang aking ginawang kabastusan sa iyo yang Master Yigang, sabi ni Ji Pyong kay Yigang. Medyo nagulat naman si Yigang sa sinabi ni Ji Pyong sa kanya. Ano namang kabastusan ang iyong tinutukoy, sabi muli ni Yigang. Nakalimutan ko na ako pala ay isang utusan lamang, sabi muli ni Ji Pyong. Kailan mo ba ginawa ang sinasabi mong ginawa mong kabastusan? Tanong muli ni Yigang habang ito ay naguguluhan dahil hindi nito maintindihan ang mga sinasabi ni Ji Pyong. Naisip naman ni Yigang kung ano daw kaya ang dahilan at nagawa ni Ji Pyong na yumuko sa kanya. Aalis na ako yang Master Yigang,
sabi muli ni Ji-pyong bilang pamamaalam. Sige, umalis ka na, sagot ni Higang. Namangha naman si Higang dahil hindi man lamang niya narinig ang mga yabag ni Ji-pyong habang ito ay papalapit sa kanya. Si Nung Ji-pyong ay binigyan ng titulong Crimson Demon Supreme Sword. Ang titulong ito ay ibinigay sa kanya dahil kahit na ang first-rate masters ay hindi nararamdaman ang kanyang presensya. Anong meron sa kanya? Medyo kakaiba ang kanyang ikilos, sabi ng matandang lalaki. Ayos lamang, basta hinayaan niya na magpatuloy ang mga bagay-bagay, sagot ni Higang. Gayunpaman, maaari ko bang gamitin muli ang iyong katawan habang ikaw ay kumakain? Tanong ng matandang lalaki. Di ba't sinabi mo na kapag nagsanib muli tayo ay maaari na akong mamatay? Hindi maaari, hindi ako pumapayag sa nais mong gawin, sagot ni Higang. Lumabas na si Higang sa Ruby Training Hall at nakasunod pa din sa kanya ang matandang lalaki. Dapat mong makuha ang sandok na iyong naiwan sa Ruby Training Hall, sabi ng matandang lalaki habang sila ay naglalakad ni Higang. Ayos lamang na naiwan ko iyon, sigurado naman akong kukuhanin iyon ng mga tagapagsilbi. Maiba ko, 1 buwan na akong nagsasanay sa aking Taiyin Meridian. Pero, parang wala namang masyadong pagbabago ang nangyayari sa akin, sagot ni Higang. Sige nga, suntukin mo ang aking palad, sabi ng matandang lalaki kay Higang at agad namang sinuntok ni Higang ang palad ng matandang lalaki. Tingnan mo yan, kahit parang walang pagbabago sa ngayon, balang araw, mararamdaman mo na nagbago ka na. Matanong ko lamang sa iyo, hindi ba maganda ang relasyon mo sa iyong kapatid? Sabi muli ng matandang lalaki. Kay Heijen, oo, mixing sagot ni Higang. Mula sa simula, tanong muli ng matandang lalaki. Hindi naman, maayos naman kami noong mga bata pa kami, sagot muli ni Higang. Pero, bakit ngayon ay hindi na? Tanong muli ng matandang lalaki. Ito ay nagsimula noong ilayo ko ang aking sarili sa kanya. Sinira ko ang mga bagay na kanyang iniingatan, kinukurot ko ang kanyang pisngi hanggang sa ito ay mamula. Noong dumating ang oras na iniwan ko na ang aking pamilya, ang aming relasyon ay lumala hanggang sa punto na hindi niya man lang ako pinupuntahan, sagot ni Higang. Ang mga magkapatid na lalaki sa loob ng Marshall family ay talagang nakatadhana na maglabas ng kanilang mga talem laban sa isa't isa. Kaya naman, huwag kang mag-alala, sabi ng matandang lalaki. Di ba't sinabi mong dapat ay magkasundo ang bawat miyembro ng pamilya? Tanong muli ni Higang. Hindi kasama doon ang mga magkapatid, hindi dapat magkasundo ang magkapatid, sagot ng matandang lalaki. Bakit naman? Tanong muli ni Higang. Mayroon din akong kapatid na lalaki. Pero isang araw, sumama siya sa mga mamamatay tao. Matapos niyang sumama sa mga mamamatay tao, hindi ko naman siya pinatay. Pero, sinira ko ang kanyang dantian at ginulo ang kanyang mga ugat, para hindi siya mabuhay ng masaya habang buhay. Ang dantian ay ang itinuturing na sentro ng enerhiya ng katawan, paliwanag ng matandang lalaki. Hindi ko alam na may kapatid ka din palang lalaki, sabi ni Higang. Nang mga oras na iyon ay nagbalik si Higang sa Ruby Training Hall upang kuhanin ang naiwan niyang sandok. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya sa kanyang nakita. Naroon sa loob ng Ruby Training Hall si Heijen kasama si Nung Ji-pyong. Siya ba ang sinasabi mong iyong kapatid? Mukha siyang matalino, sabi ng matandang lalaki. Kukuhanin ko lamang ang sandok upang ibalik ito, sabi ni Higang. Nang mga oras na iyon naman ay napatingin si Heijen kay Higang. Nakatitig siya sa iyo na para bang nais kanyang patayin. Para sa isang bata, walang ibang masamang kaaway, sabi muli ng matandang lalaki. Sinabi ko naman sa iyo kung ano ang aking ginawa, alam ko naman iyon. Bilisan na natin at umalis na tayo, sabi muli ni Higang. Si Heijen naman ay biglang lumapit kay Higang upang kausapin ito. Pipigilan pa sana ni Ji-pyong si Heijen ngunit wala na itong nagawa pa.
Hinarangan ni Heijun ang pinto upang hindi makalabas si Higang. Ano bang ginagawa mo? Iyan ba ang natutunan mo? Ang harangan ang daan. Maaari ka nang magsalita, seryosong sabi ni Higang kay Heijun, ngunit si Heijun ay nananatili pa ding tahimik. Nakalimutan mo na sigurong magsalita sa tagal nating magkahiwalay, sabi muli ni Higang at nagpatuloy ito sa paglabas ng pinto. Sandali sabi ni Heijun kay Higang, anong sinabi mo? Gulat naman si Higang nang marinig niya ang sinabi sa kanya ni Heijun. Ang sabi ko, sagot ni Heijun habang sobrang namumula ang kanyang pisngi.